Nga everyday na gawain ko bilang isang nanay, asawa at content creator. Hello mga marites! For today's video, magluluto na naman ako kahit hindi rugo kasarapan yung luto ko. Aminado naman ako at alam niyo naman yan. Pero at least, linuluto ko to ng buong pagmamahal. With tender loving care. And for today's menu, magluluto ako ng ginisang repolyo at pritong Gigi. You know, Gigi, it's galonggong. Nuko, ano kayang nakain ko at naging spoken ng dollar ako? Simula na buntis ako, yung asawa ko na yung nagluluto. Kaya ngayong okay na ako, babawi ako sa kanya. At ipagluluto ko na siya palagi. Ganyan akong magmahal. Ay, kalugod ko, medyo balam talaga. Tutu! Habang nagluluto ako, yung asawa ko naman yung nag-aalaga sa mga bata. Kung mapapansin nyo nga madalas, dito ako sa dirty kitchen nagluluto dahil mainit kasi ngayon at nakukulob yung init dun sa loob ng kusina namin. Hindi ko na kasi sinisindi yung aircon dun sa sala namin at nang kataas ng kuryente ngayon. Diyos ko, yung kuryente namin dati 2 lang, ngayon 4.8 na, may dobling alti. O kayo ba magkano yung kuryente nyo ngayon? I-comment nyo, singkatas, trugo tayo. Pagkatapos nga namin kumain dyan, maglilinis yung asawa ko. Kaya pinalabas niya na muna kami ng kwarto. Dahil nga kakapanganak ko pa lang, maraming nagtatanong sa inyo kung nararanasan ko ba yung postpartum depression. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko nararanasan yung postpartum depression. Dahil na rin yun sa asawa ko. Kahit nakapanganak na ako, yung asawa ko pa rin madalas yung gumagawa sa mga gawaing bahay ko. At hindi niya kasi ako pinipressure sa mga ganitong bagay. Tinutulungan niya ako sa lahat ng bagay, lalo na sa pag-aalaga sa mga anak namin. Sa ito, sa ipinagpapasalamat ko kay Lord dahil binigyan niya ako ng supportive, mapagmahal, mabait at understanding na asawa. Ay, kalago mong kalago! Kaya hindi ko rin siguro nararanasan yung postpartum depression dahil iniintindi lagi ng asawa ko yung ugali ko at iniisip niya lagi yung mararamdaman ko. Bonus pa dahil mabait din yung family niya sa amin at tinutulungan at sinusuportahan din nila kami. Tsaka simula na buntis, na bedrest at nanganak ako, laging nandyan yung asawa ko at hindi niya ako pinapabayaan. Sko, ganyan ako kaganda. Ay nuko, no ka rin banda marites. Hindi naman perfecto yung relasyon naming mag-asawa dahil nag-aaway din kami paminsan-minsan. Pero oras lang yung away at tampuhan naming mag-asawa dahil parehas kasi kaming mapagkumbaba. Pag nag-aaway kasi kami ng asawa ko, lalabas na yan, tas babalikan niya ako pag okay na ako. Balamuri ko. O bago muna ang chika, bumili pala ng 1 kilong manok yung asawa ko at tinati ko to sa 2 at gagawin kong Shanghai yung kalahati at yung kalahati naman gagawin kong chicken nuggets. O balik tayo sa kwento, siningit ko lang talaga yun. Hindi perfecto yung asawa ko dahil marami din siyang kalokohan noon. Pero simula binigyan ko siya ng ultimatum. Ay, kataras ko, ne? Nagbago yung asawa ko at hindi na siya masyadong lumalabas, nagchichicks, nagiinom at hindi na rin siya nakikipagbarkada at nag-focus na siya sa family namin. Kung babalikan naman yung mga dating ginagawa niyang yan, ay Diyos ko, magpa-fly away na ako. Ayoko nang magpa-stress at magpo-focus na lang nun ako sa mga anak ko. Pero sana naman dugo, tuloy-tuloy na yung pagbabago niya. Pero wag kayong mag-alala, i-update ko kayo kung mangyari man sakali yun, pero sana wag naman. Pero kahit ganun pa man, hindi kasi ako mahigpit sa asawa ko at tinahayaan ko lang siya sa mga ginagawa niya. Pero pag napuno na ako, ay wala nang sabi-sabi at lumalayas agad ako. O tama na muna yung chika, tapos na yung video, sa susunod na lang tayo magchikahan.